Listen, pilit na kumbinsihan ni Ariana kay Lori. Kasalanan to ng kapatid mo, so it's either you surrender your brother to the law or marry me. Magkasalubong ang mga kilay nito nang lumingon sa kanya. Do you honestly want to marry me? Lumilipad ang isip ni Ariana Villaruel habang inaayusan siya ng 5 katao. 2 oras na lamang at ikakasal na siya. Kung may paraan lang sana pahintuin niyang oras para hindi niya na kailangan maglakad sa altar kasama ng isang lalaking hindi niya kayang mahalin. Ayan! Sabi ng makeup artist pagkatapos itong mailagay ang belo sa kanyang ulo. Tayo ka, let's see how you look. Tumayo siya at tinignan ng sarili sa harap niyang life-size mirror. Nakapusod ang buhok sa likod ng kanyang ulo na lalo nag-emphasize sa hugis puso niyang mukha. Dahil sa mascara, mas kumapalang mahahaba niyang pilik sa paligid ng kulay kape niyang mga mata. Maputi ang kanyang kutis na minana niya sa mestiza niyang ina, kaya bumagay sa kanya ang pink lipstick. Sa ganong anyo, nagmukha siyang mas bata sa edad niyang 24. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko, ani Benita na lumapit sa tabi niya. Naluluhato sa ligaya habang pinagmamasa ng kanyang mukha. Kung buhay pa siguro ang mama mo, siguradong proud na proud siya sa'yo. Pinilit niyang umiti at niyakap ang yaya niyang mula pa nung magkamali siya, lagi nang umaalalay sa kanya. Nang mamatay ang kanyang ina nung siya ay 12 anyos pa lamang, ito na ang tumayo niyang ina. Kahit nang muling mag-asawang kanyang ama. Chief of Police ang pinangahawakang tungkulin ng kanyang ama, kaya madalang niya itong makita. Ang stepmother naman niya isang kagalang-galang at magaling na abogado. Sa dami ng mga kliyente nitong matataas na mga tao, halos sa ating gabi na to umuwi. Ganon pa man si Benita ang pumuno sa pagkukulang ng mga magulang sa kanya at sa 7 taong gulang niyang kapatid sa ama na si Abby at maging sa pang stepsisters niyang sina Lea at Veronica. Ang huli na mas matanda sa kanya ng 2 taon ay sinundan ng yapak ng kanilang ina at nakapagtapos din ng abogasya. Isang abogado rin ang napangasawa nito at sa kasalukuyan meron ng 2 taong gulang na anak na babae. Noong 1 taon lamang nag-top si Lea sa board exam para maging ganap na physician. Isang magarbong pagdiriwang ang ihandog ng kanilang mga magulang sa tagumpay na iyon na dinaluhan pa ng ilang mga kilalang politiko. Balita niya nililigawan daw to ng anak ng congressman. Dahilan ng mga yon para ma-pressure si Ariana sa katayuan niya. Simulat sa poll wala siyang narinig sa mga tao, kundi ang pagkukumpara sa kanya at sa kanyang mga stepsisters. Hindi siya bobo. Sa katunayan din, lister siyang nakapagtapos ng architecture. Subalit hindi raw yun sapat para ma-impress sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dapat daw, kahit nag-cum laude man lang sana siya. Hindi rin siya nagtagumpay bilang isang arkitekto dahil isa siyang babae parang walang tiwala mga tao sa kanyang kakayahan. Siguro nga nagkamali siya. Kung sinunod sana niyang advice ng ama na kumuha na lamang ng medicine o kaya business management siguro, mataas na rin ang tingin sa kanya ng mga tao sa lipunang ginagalawan nila. Masyado siguro siyang nagpa-apekto kaya hinangad niyang tumaas ang status niya at tinanggap ang proposal ng bar top-notcher at anak ng business tycoon na si Attorney Michael Navarro. Kapag naging Mrs. Ariana Navarro na siya, irerespeto siya ng mga tao at di na muling mapag-uusapan ang kawalan niya ng lugar sa pinakakapitagang pamilya ng Villaruel. Ate, it's time to go na raw. Ang mahinang boses ng half-sister niyang si Abby ang nakapagpabalik sa kanyang isipan sa kasalukuyan. Para tong munting anghel sa suot na puting bestida bilang flower girl. You look like Cinderella, ate. Tumawa siya at niyakap to. You too. Pabulong niyang sagot saka hinalikan nito sa pisngi. Inalalayan siya nito palabas ng kwarto hanggang sa kotse. Akala niya kinakabahan lamang siya dahil sa bilis ng kanyang pulso. Ngunit habang papalapit sila sa simbahan, pakiramdam niya sa impyerno ng kanyang patutunguhan. Natutokso siyang pahintuin sa pagmamaneho ang driver para matakasan niya ang kasalang iyon. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Benita sa tabi niya. Kahit di niya sabihin napansin nito ang kanyang pagkabalisa. Umiling siya at tumingin sa bintana nang maramdaman niya ang kamay nitong pumisil sa kanyang balikat. Nilingon niya ang kanyang yaya at ginitian siya nito. Tamang ginawa mo, Ariana. Para to sa kinabukasan mo at ito rin ang nais ng ama mo para sa'yo. Nakita mo naman kung gaano siya kasaya kanina, hindi ba? Walang ibang hangad ang mga magulang, kundi makita ang anak nilang may kasal sa simbahan sa isang taong may kakayahang magtaguyod ng pamilya.
Napakaswerte mo na magkaroon ng asawang kagaya ni Michael. Pinilit niyang ngumiti at tumango. Dati yun din ang naisip niya. Nakilala niya si Michael nung nag-aaral pa siya sa university. Mabait ito at mapagpakumbaba, kaya nagtagal ang relasyon nila ng ilang buwan. Nagkahiwalay sila nang kumuha ng abogasya at wala nang sapat na panahon para sa kanya. Ilang taon din silang hindi nagkita hanggang sa sinurpresa siya nito ng mga bulaklak nung nakaraang taon. Nagkabalikan sila, ngunit malaki na ang pinagbago nito. Arogante at seloso na ito ngayon. Kapag nakita siyang nakikipag-usap sa sinumang lalaki, bigla na lang itong susugod na parabang siya nitong pag-aari. Napalampas niya ang mga yon, ngunit nang nakarang linggo lamang lumabas na ang sungay nito. Naalala pa niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya nang tumanggi siyang makipagdalik dito. Bakit? Ayaw mong malaman ko na hindi ka na virgin? May lalaki ka siguro, no? Birihin pa siya kung yun ang gusto nitong malaman. Sa buong buhay niya, si Michael lamang ang naging kasintahan niya. At dahil bantay sarado siya ng kanyang yaya, hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong maglandi. Subalit sa mga pinapakita ng nobyo, nakikinita na rin niya ang impyernong titiisin niya habang buhay. Kapalit ng respetong inaasam niya mula sa kanyang mga kamag-anak. Ibinaba ni Benita ang mahaba niyang belo para matakpan ang kanyang mukha at saka may nagbukas ng pinto ng sasakyan at inalalayan siya palabas. Habang inaayos nila ang mahaba niyang strapless gown na humapit sa makitid niyang bewang at dumalay pababa sa kanyang mga paa, ay pumikit siya. Iniwasan niyang malaking pinto ng simbahan. You don't look very happy for a bride. Minulat niya ang mga mata at nakita niyang isang binata na nakatayo sa harapan niya. Sa suot nitong malaking sunglasses, halos hindi niya makita ang mukha nito. Hindi to gaano matangkad pero may itsura at sa tingin niya mas bata to ng 2 taon sa kanya. If you want, lumapit to sa kanya at bumulong sa tenga niya. I can take you out of here. Let's pretend I've abducted you. Gulat siyang naparilisa sa kinatatayuan. She did not realize how tempted she was to accept his offer until he walked away. Sino yun? Tanong niya kay Benita. Kaibigan siguro ng mga pinsan mo. Walang interes na sagot ng yaya niya. Pag-akit nila ng hagdanan ay sinalubong siya ng kanyang ama na tuwang-tuwang yumakap sa kanya. Humalik sa pisngi niyang stepmother niyang si Sofia. Nag-umpisang nagmarcha ang mga sponsors. Pinilit niyang kalmahin ang sarili habang naghihintay. Ngunit nang patugtugin ang bridal march, hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Napakalakas ng kalabog sa kanyang dibdib at halos naiiyak siya sa takot na hindi niya maunawaan. Mali ang kasalang iyon. Hindi na dapat yun matuloy. Ngunit ano ang kanyang magagawa? Let's go! Aya ng kanyang ama at kumapit siya sa braso nito. Nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang muli niyang makita ang misteryosong binata. Nakatayo to malapit sa pintuan. Sinubukan niyang dito pansinin ngunit ito lamang ang makakatulong sa kanya. Tumitig siya sa mukha nito. Titig na nagsusumamong ilayo siya nito roon. Ngumitito sa kanya na parabang naiintindihan ang kanyang mensahe at bigla nitong hinatak ang braso niya. Mabilis nitong pinalibot ang isang braso sa kanyang bewang at tinutukan ng punyal ang kanyang lalamunan. Walang gagalaw. Anito na ikinagitla ng lahat. Maging ang ama niyang pulis ay pinangunahan ng takot. Marahan siya nitong hinila pa atras. Natakot siya sa punyal ngunit mas nanaisin niyang sumama rito kaysa matuloy ang kasalang iyon. Bitawan mong anak ko ngayon din. Maring utos ni Franco. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Move a step closer and I'll cut your daughter's throat. Babala nito na ay kinatakot ng lahat. Walang sino mang nangahas na lumapit hanggang sa nakarating sila sa nakaparadang kotse. Binuksan nito ang pinto at siya na mismo ang nagkusang pumasok. Kapag sinundan niyo kami, mamamatay ang babaeng to. Sigaw nito bago mo po sa driver's seat at pinaharurot ang kotse. Nakita niya nag-iiyakan ng kanyang mga kamag-anak, ngunit kalmado pa rin ang ama na marahil nag-iisip ng paraan para iligtas siya. May 5 minutong nagmanehong lalaki hanggang sa itirik nitong kotse sa gilid ng highway at tumakbo sila papasok sa maliit na eskinita. Tumatawa ito na parang demonyo at siya na may nakahawak sa nilay ng gown habang nakasunod dito. She felt like an eagle soaring up in the sky. She had never felt this free in her whole life.
Batid ni Ariana na magdudulot ng iskandalo ang ginawa niyang yon, subalit hindi niya yon pagsisisihan. Saan tayo pupunta? Inihingal niyang tanong. Malayo na ang tinakbo nila at nagtitingin na mga tao sa paligid. Sasakay tayo ng taxi. Siguradong sinusundan ulit tayo ngayon. Pinara nito ang paparating na cab at nagmamadali silang sumakay. Hindi niya alam bakit siya tinutulungan ng lalaking to. Sa sandaling napakadilim ng kanyang mundo, may anghel na ipinadala ang kalangitan para gabayan siya sa tamang lugar. Sir Lori, phone call. Muling pumasok si Lawrence, horado, sa opisina para sagutin ang teleponong iniaabot sa kanya ng sekretaryeng si Vicky. 5 minuto pa bago magsimula ang meeting ng board. May panahon pa siya para magbigyan ng isang tawag. Louie! Nasurpresa siya na marinig ang isang boses ng nakababatang kapatid. Mula nang mamatay ang mga magulang nila sa car accident, ay ito na lang ang natitira niyang kapamilya. Ilang beses din itong nagpabalik-balik sa psychologist dahil sa trauma. Ngunit sa nakaraang kalahating taon ay maayos na ang kinikilos nito, kaya wala na siyang nakikitang dahilan para ipatingin ito muli. Anong oras ka uwi, kuya? May sorpresa ako sa iyo? Napangiti siya. Tanging ito lamang yata ang nakapagpapangiti sa kanya ng ganon. Naalala pa nito ang kanyang 29th birthday. 6:00 na siguro. Andyan ka sa bahay? Kanina pa kita hinihintay eh. Susunduin na ako ni Tita Lourdes mamaya. Pag di kita nahintay, iwan ko na lang dito yung surprise ko sa'yo ha. Talaga? Ano naman yan? Surprise nga kuya eh. Nakita ko naka-feature sa magazine. Nagandahan ako kaya pinuntahan ko para iregalo ko sa'yo. Sige Louie, thank you. Sabihin mo kay Tita Lourdes sa Sabado na lang tayo magdi-dinner. Okay. Nakangising niyang ibinaba ang telepono, bagay na kinataas ng kilay na matandang secretary. Siguro naninibago ito. Kilala kasi siya bilang istrikto at seryosong CEO na madalang ngumiti. Pasado 6:00 na matapos ang conference at mag-aalas 8 na makauwi siya. Hindi niya na naabutan si Louie sa bahay niya. Dahil masyado siyang abala sa trabaho, ang tiyahin niyang si Lourdes ang nag-aalaga rito. Binibigyan na lang niya ng sapat na allowance buwan-buwan para hindi maging pabigat sa kanila. Bumuntong hiningang pumasok siya sa kanyang kwarto at nagtanggal ng damit. Kapag ganitong pagod siya, wala siya ibang gustong gawin kundi mag-shower at matulog. Nakahubad at tinungo niyang bathroom at binuksan ng ilaw. Nakarinig siya ng mahinang daing na ipinalalagay niyang imahinasyon lamang niya. Ngunit nang hawiin niya ang shower curtain, ay bumulaga sa kanyang hubot-tubad na katawan na isang dalaga, nakatayo at nakagapos sa mga kamay sa sabitan ng tuwalya. Sa itsura nito'y mukhang binusala ng bibig nito bago tinalian ng panyo para di makasigaw. Gimbal siyang napatingin sa mukha nito. Ilang sandaling nagtama ang tulalanin ng mga mata hanggang sa nakarecover to at pilit makawala sa pagkakatali. Goodness! Naibulalas niya. Nalapitan sa niyang babae na mapagtanto niya na wala siya ni anumang kasuotan. Mabilis siyang lumabas at hinablot ang isang shorts. Yun lang ang sinuot niya at bumalik na sa banyo. Naabutan niya ang babaeng nagpupumiglas pa ring makawala. Even in the midst of chaos, he felt the warming of his flesh at the mere glance at her naked body. She had such flawless white skin, round firm breasts topped with rosy nipples, a slim waist and a pair of long legs. Inalog niya ang kanyang ulo para tanggalin sa isipan ang tukso at inabot ang tuwalya. Mabilis na yung tinakip sa katawan ng babae at di sinasadya na hawakan niya ang dibdib nito. Para siyang napaso sa malambot na laman at nabitawan ng tuwalya. Lalo namang nagwala ang estranghera at sa tingin niya, nagmumura na ito. Sorry. Alos wala sa sarili niyang paumanhin habang pinupulot ang tuwalya at maingat na hinablot yon sa katawan nito. I will let you go now, don't worry. Aniya bago to kumalma. Inabot niya ang likod ng ulo nito para tanggalin sa pagkakatali ang panyo. Pagkatanggal pa lang niya sa tawelet na ibinusal sa bibig nito, ay kaagad tong sumigaw ng malakas at matinis na halos mabasag ang kanyang eardrums. Shut up kung ayaw mong busalan kita ulit, yung bunganga mo. Asik niya. Bigla tong nanahimik na sigurin natakot sa kanyang banta. Good. Habang kinakalagan ang mga kamay nito, napansin niya, iniuurong nito ang katawan papalayo. Kapwa sila halos subad at habang gumagalaw, hindi niya maiwasang mahawakan to.
Dama niya ang takot sa paghinga nito at naamoy na rin niya ang natural nitong halimuyak. So, you must be Lori. Anito makaraan na ilang sandali. The arrogant brother of that arrogant bastard who kidnapped me for your birthday? Magkasalubong ang mga kilay na binitawan niya ang tali at yumukod para tingnan to sa mga mata. My brother did this to you? Halos di siya makapaniwala. Ito pala ang sinasabi ng kapatid niya na sorpresa. Buong akala niya nagbago na ito, ngunit mukhang lumalala pa ang kalokohan nito. Yes, at malamang ikaw may pakana nito. Alam kong maraming nakakaaway si Michael pero hindi niyo na ako dapat na idawit pa dito. Naningkit ang kanyang mga mata. Tingnan niya ito na matalim. First of all, I don't know you and I don't know Michael. I don't even have any idea why you're here. Then why did your brother take me here? Who asked him? Muli itong nagbonga na parang nakalimutan agad ang kanyang banta. Alam niyo bang chief of police ang daddy ko? I swear he's searching for me right now. And when he finds me here, you and your brother will rot in jail. O baka ipapasalvage pa kayo ipapatapon sa basurahan. Bumuntong hininga si Lori at tumalikod. Gulong-gulo na ang isip niya. Hindi pa nito patahimikan ng kanyang tenga. San ka pupunta? Untie me. Nagpakawala siya ng hangin at mabilis na binalikan to. Hanggat hindi ka tumatahimik, I will leave you there and I'll take that towel too. Tinamaan to ng matalim na takot at di na nangahas pang magsalita. Look, nag-umpisa siyang magpaliwanag. Wala akong kinalaman sa ginawa ng kapatid ko. But since he's my brother, I will share the responsibility. If you promise to keep quiet, I will untie you and we will talk about this. Can you do that? Isang tango lamang ang naging tugon nito. Nang ipinagpatuloy niyang kalaganto ay wala ni sino man sa kanilang umimik hanggang sa ibinaba nito ang mga nangawit na kamay at napadaing sa kirot ng galos sa palapulsuhan nito. Inawakan niyang braso nito para tulungan tong tumayo ng tuwid, ngunit tinabig nito ang kanyang kamay. Sa biglaang paggalaw nito ay nalaglag muli ang suot nitong tuwalya. Jesus! Bulalas niya at mabilis tumalikod habang napahiyaw na pinulot nito ang tuwalya at muling ibinalot sa sarili. Give me my clothes for God's sake. Saan mo nilagay? Who knows? Tanong mo sa kapatid mo. Napabuntong hiningang lumabas siya ng banyo at tumingin sa paligid ng silid. Wala siya nakitang anumang damit ng babae doon. Nagtungo siya sa sala, wala rin siyang hanapan. Pagbalik niya ay naabutan niya nakatayo na to sa tabi ng kama. You stay right there. Tatawagan kong kapatid ko. Anihat saka pinulot ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Napahinto siya ng isang bagay sumagi sa kanyang isipan. Michael is the name of your fiancé? He asked without turning to look at her. Anong apelido niya? Attorney Michael Navarro, sagot nito. Napasinghap siya. Malinaw na sa kanyang lahat. Si Attorney Navarro ang abogado ng direktor na sinasanti niya sa trabaho noong nakaraang taon. Magaling to kaya kahit may ebidensya na may illegal activities ang direktor sa kumpanya, na ipanalo nitong kaso at nagbayad siya ng ilang milyones. Narinig nga niyang malapit na itong kasal, na i-feature pa yun sa magazine at yun siguro ang iniintay ni Louie na pagkakataon para gumante. You fool! Anaya sa hangin. Malilintikan sa kanya ang kapatid niyang yon, kung ano-anong kalokohan ang pinagkagagawa nito at mukhang siya pang pananagutin. May narinig siyang ingay sa labas at parang may sumipa sa pinto. Kinansal niya ang tawag at lalabas sana ng 2 pulis ang sabay na bubungad sa pinto at tinutok ang mga baril sa kanya. Dilat ang mga matang binuksan niya ang palad para ipakitang wala siyang hawak na armas, cursing his brother for the biggest trouble he was about to face. Andito siya, Chief! Sigaw ng ilang pulis at ilang sandali pa, mabilis pumasok ang isang Ginoo na naka-uniforme. Shocked, he looked at the woman behind him. Frightened and ashamed, she was clutching the towel like it was the only thing that could protect her. Akala niya tinatakot lang siya nito kanina, ngunit totoo palang chief of police ang ama nito. I'll give you both 5 minutes to get dressed and get out of here. Maring utos ng Director General at sinara ang pinto para bigyan sila ng privacy. Oh my God! Narinig niyang nasambit ng kasama at noon lamang siya nakarecover sa pagkatulala. I'm doomed. He's thinking na may nangyari sa atin? Tanong niya rito. Paano naman tayo hindi pagkakamalan sa itsura nating to? But he's your father. Explain to him. Kasalanan to ng kapatid mo eh. Hindi ko itatago ang kapatid ko. Pananagutin ko siya sa ginawa niya sa'yo but tell your father na walang nangyari sa atin? Fine.
Sagot nito at lumingon-lingon sa paligid. Meron ka bang t-shirt or anything I can wear? I'm not going out like this. Heaving a sigh, he opened the cabinet and pulled out 2 shirts. Iniabot niyang isa rito at isinuot ng isa. Nang lingonin niya to ay kasalukuyan pala nitong ibinababa ang damit at nasilayan niyang muli ang dibdib nito. Will you please turn around? Asik nito. Mabilis siyang tumalima at naghintay ng ilang sandali. He could not believe he had seen so much from a woman he barely knew. I have a request from you, if you don't mind. Ani ang nakataligod pa rin dito. Gaano man siya kagalit sa kapatid niya. Hindi niya ito maaaring ipagkanulo lalo na't isang police chief ang makakatunggali nila. Hindi niya pinangarap na makulong ang kapatid. Tell me, inihintay na tayo sa labas? Huminga siya na malalim. Ito lang ang naisip niyang paraan para maipagtanggol ang kanyang kapatid. Please spare my brother. Sabihin mong ako nagpadukot sa'yo, I will go to jail and I will send my brother away from you. That should bring you justice. Nagulat si Ariana paglabas na ng kwarto na makita niya ang stepmother katabi ng ama na nakaupo sa sofa. 2 pulis na nakatayo sa bungad ng main door at ang isa ay nakabantay sa likuran ng mag-asawa. Trembling in fear, she slowly settled on the vacant couch opposite her parents and motioned Lori to sit beside her. Halos 1 minutong wala nin sino mang umiimik sa kanila. Mukhang kalmadong kanyang ama ngulit sigurado siya, nag-uumapaw ang tinatago nitong galit. Would you mind introducing your boyfriend? Ani Francisco na bumasag sa katahimikan. Nag-init ang mga pisnging sinulupan ni Ariana ang katabi. Para bang nun lang niya napansin na may itsura pala ito? Malalim ang mga mata nito. Matangos ang ilong na parang aristokrato. His lips were firm and sensual. Though his wavy hair was a bit messed by the commotions in the bathroom minutes ago, he still looked perfectly handsome to her, like the prince warrior she had often fantasized about. Nahirapan siyang magsalita. Parang binarahan ng nerbiyos ang kanyang lalamunan. Lori po. Lori? Tanong ng kanyang ama. Marahan niyang siniko ang katabi. Tanging pangalan lamang nitong sinabi sa kanya ni Lori. Sumama siya sa bahay na yon dahil sinabi ng lalaki niya na may bakanting kwarto raw doon na maaari niyang upahan pansamantala. Kaya nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong hinatak at iginapos sa banyo na nakahubad. Lori Horado po. Narinig niyang tugon ng lalaki. Kumalma na ito at nagpapakumbaba pa sa harapan ng kanyang ama. Samantalang kanina, daig pa nitong leon kumakasigaw. Kailan pa rin niyo ginagawa ito? Muling tanong ng chief. Hindi ko po boyfriend si Lori. Ipinatikom ni Ariana ang mga labi. Parang hindi niya kaya magsinungaling at ibintang kay Lori ang kasaranang hindi nito ginawa. Utang na loob niya rito na hindi siya nito ginalaw kahit pa nakita na nito ang lahat sa katawan niya. I was the one who planned to abduct your daughter. Mabilis na salaysay ni Lori, bagay na kinagulat ni Ariana. Handa talaga tong akuhin ng kasalanan para protektahan ang kapatid nito. What? Biglang nagdilim sa galit ang mukha ni Francisco. How dare do that to my daughter on the day of her wedding? Officers? Nagulat si Ariana nang tumayo ang ama at inarap ang mga polis. Arrest this man. Daddy! Halos tumalon siya para harangan si Lori bago pa to malapitan ng mga polis. Hindi po siya. Siya po nagligtas sa akin. Ariana! Tumayo rin si Sofia at nakapamewang na humarap sa kanya. You're not at all good at storytelling. Natagpuan nila ang kotseng ginamit sa pangkidnap sa'yo, kaya namin na-trace itong bahay na to. Ariana was dumbfounded. Nagkamali siyang magsinungaling sa harapan isang abogado. Umalis ka dyan, Ariana. Utos ng kanyang ama. You were just seduced by that man, and I will see to it that his penis will be cut for ruining a PNP chief's daughter. Daddy, no! No! Halos di na alam ni Ariana ang sasabihin. Kung gaano siya natatakot sa babala ng ama, alam niya, mas matindi pa ang naramdaman ng binata. She had to think quickly to save this poor man's life. Yes, he is my boyfriend. I went with him willingly. The abduction was just a pretense. Ayoko magpakasal kay Michael. Sa 1 o 2 segundo, napatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. What are you saying? Naggangalit na tanong ni Sofia. Do you have any idea what you did? You ruined our family's reputation. Humahagilap siya na sasabihin nang magsalita ang kanyang ama sa kalmadong tono. Everyone sit down. Officers, hintayin niyo na lang kami sa labas.
Lumabas ang mga pulis at halos sabay-sabay silang bumalik sa dati nilang upuan. Napansin niya si Lori na parang tulala pa rin dahil sa nakitang komosyon. Hindi marahil ito inakala na ganon kalupit ang kanyang ama. "How are we going to settle this now?" Panimula ni Sofia. "You embarrassed a respectable lawyer and son of a very influential man in front of many people. Ikaw ang idedemanda nila kapag inamin mong hindi totoo na nakidnap ka?" Napayo ko si Ariana. Ano man ang gawin niya, hindi niya yata matatapos ang kahihiyang hatid niya sa pamilya Villaruel. "Mr. Horado," baling ni Sofia kay Lori. "Since pag-aari mong kotse na ginamit ng getaway car, you might as well admit the crime. I assure that you won't go to jail and you will be paid well for the damage on your reputation." "Mommy," reklamo ni Ariana, "masisira ang pangalan niya." "Shut up. I'm trying to save your skin. After this, magpapakasal ka pa rin kay Michael to make up for the embarrassment you caused him and his family." "And what about your dignity?" Katwiran ni Francisco. "She just slept with this man here." "Francisco, hindi na binibigyang halaga yan ngayon." Kahit tulala si Ariana sa pagpapamilit ni Sofia na ipagpatuloy ang kasalan, naisip niyang gamitin ang katwiran ng ama para makatakas. Handa siyang magsinungaling para sa kanyang kalayaan. "Mommy," sabat niya sa gitna ng pagtatalo ng mga ito. "Sabi kasi ni Michael, kapag hindi raw ako virgin, hihiwalayin daw niya ako." Nanlaki ang mga mata ni Sofia. "And you're not a virgin?" Hiyang-hiya siyang tumango. "Jesus Christ!" Minasahe ni Sofia ang ulo. "Then we'll stick with the kidnapping and next week, I'm sending you to Paris permanently." "Hindi aalis dito ang anak ko." Pagdiriin ni Francisco na tinapik ang armchair at tinuro ang mukha ni Lori. "And you, young man, for ruining my daughter's dignity. I'm leaving you no choice but to marry her as soon as possible." Nataranta si Ariana na napatingin sa galit na mukha ng ama. "Francisco, are you out of your mind?" Halos napahiyaw si Sofia. "Ano na lang sasabihin ng mga tao na ipinakasal mo siya sa kidnapper niya?" "Mr. Horado will not be her kidnapper. Find someone else to assume that role." "Who?" "I don't care. Mas mahalaga sa akin ang dangal ng anak ko." "Pero Daddy, wala namang nangyari sa amin ni..." "Wala." Lalo yung kinagalit ng Ginoo. "Then what were you doing there naked? 3 pulis na nakakita sa inyo. In minutes, maglilipan ang balita ng anak ng police chief na tagpo ang hubad sa kwarto ng isang lalaki sa araw mismo ng kanyang kasal." Napapikit siya habang pinipigilan ng luha. Kung bakit nauwi sa gantong kaguluhan ng lahat. Nais lang naman niyang makalaya kay Michael. Ngulit kapalit nun ang pagkasira ng kanyang dangal at malaking iskandalo sa lipunan. Subalit nabigyan siya ng liwanag ng isang bagay ang sumagi sa kanyang isipan. Tama sigurong kanyang ama. Magpapakasal siya kay Lori. "Daddy, pwedeng mag-usap muna kami sandali ni Lori?" Naningkit ang mga mata ni Francisco. Nagtataka marahil anong dapat din ang pag-usapan. 10 minutes. Tumango siya at sinanyasan ang binata na tumayo. Ang mahirap nga naman sa mga pulis at militar, laging inoorasan. Not in the room. Natigilan siya sa pinto ng kwarto ni Lori nang marinig ang boses ng ama. Para namang makakagawa sila ng milagro sa loob lamang na 10 minuto. Naghahanap siya ng ibang lugar kung saan sila makakapag-usap nang hilahin ng binata ang kanyang kamay. She trembled as she felt his touch on her skin. His hand was big and warm, sending tiny bolt of electricity all over her. Pagpasok nila sa kusina, hindi niya maiwasang mapatitig sa likuran ni Lori. Malapad ang mga balikat nito at makitid ang bewang. Kahit nakasuot ng shirt ay bumabakat ang mga muscles nito sa katawan. "Now what?" Tanong nitong humalukip-kip nang nasa kusina na sila. "Bakit di mo na lang inamin na akong nagpakidnap sa'yo?" Tiningala niya to at nun lamang niya napagtanto na ganun pala ito katangkad. 5'4" siya at katapat lang ng mga mata niya ang balikat nito. "I can't do it. Hindi kaya ng konsensya kung makulong ka, gayong wala ka namang kasalanan. And because of that, we're being forced into marriage. I'd rather rot in prison." Tulala siyang pinanonood tong humarap sa bintana. Mas gugustuhin pa nitong makulong kaysa magpakasal sa kanya. Tinamaan yata ang pride niya. "Listen," matapang na ani niya. "Kasalanan to ng kapatid mo. It's either you surrender your brother or marry me." Salubong ang kilay na lumingon to sa kanya. "Do you honestly want to marry me? You have no idea what a terrible husband I could become. Don't tell me I didn't warn you." Huminga siya na malalim.
Kailangan niya tong kumbinsin sa anumang paraan, kahit isugal niya ang kanyang pride. I inherited some properties from my biological mother. I'm willing to share some. Don't start with that. Perhaps you didn't know that I am the CEO of an electronic company and the heir of my uncle's properties. I don't need your money. Natulala si Ariana at di alam ang sasabihin. Nakakahiya. Sinuhulan pa niya ang isa palang milyonaryo na siguro mas mayaman pa kaysa pamilya niya. Kaya pala mas gusto nitong makulong na lamang dahil kayang-kaya nitong magbayad para makalaya. Then, think about your reputation. Huling barahan niya. Sa tingin mo ba, irerespeto ka pa ng mga tao kapag nalaman nilang isa kang kidnapper? You will lose clients, I'm certain of that, and your uncle won't be very impressed. Bumuntong hiningang tumalikod ito. Di nito maikakailang tamang kanyang sinabi. If you can endure a lifetime of hell, then so be it. But don't you complain about my extramarital affairs, my busy schedules, and whatever terrible things I do. Tinikom ni Ariana ang bibig. Tinatakot lamang ba siya nito? Kung totoo ngang masahol pa to kay Michael, at least hindi naman yun panghabang buhay. It won't be forever. We will file an annulment after a few months. Natigilan to at lukot ang mukhang nilingon siya. Then unexpectedly, he laughed deeply. You think the chief will agree? Papatayin ako noon oras na hiwalayin kita. Hindi ikaw ang gagawa nun. Marami akong alam na paraan para ma-annul ang marriage natin. Like what? Non-consummation of marriage. That's crazy. That would be the very thing I would demand from you in exchange of this unwanted marriage. Natulala si Ariana. Pinag-aralan ko nagbibiro lang ang lalaki, ngunit wala yun sa itsura nito. Pumapayag ka nang magpakasal sa akin? If you will consider my demand. Namula ang kanyang mukha. Bilang isang birhen, napakahirap ng hinihiling nito. Ngunit kung ganong paraan para tuloy na siyang makalaya kay Michael at mailigtas ang sarili niya sa iskandalo, isusugal niya maging ang kanyang puri. Fine, tango niya. And in 2 years, you may file for an annulment? 2 years is too long? 1 year then. 6 months. Tinikom ni Ariana ang bibig habang pinag-iisipan kung sapat na ba yon para mapaniwala ang korte na incompatible sila sa isa't isa. Mukhang di nito kaya makatagal bilang asawa niya. Nakakainsulto ngunit hindi niya ito masisisi. Bilang isang ganap na binata, napakahirap isuko ng kalayaan nito para pakasalan ang babaeng noon lamang nito nakita. Alright, 6 months. And the blame will all be yours. Untag nito. Ayoko may masabi sa akin ng daddy mo. Tumango siya. Don't worry, everything will be my fault. Now will you marry me? He stared at her, then slowly, his lips lifted on the side, forming a sarcastic smile, before it became a wide grin of amusement. What's so funny? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Lalo lamang itong natawa. Now I understand why women are so thrilled with proposals. Anito at lumabas ng kusina. Kahit di siya nito sinagot patid niyang may kasunduan na sila, siguradong sasalungat ng kanyang madrasta ngunit wala itong magagawa kapag ang ama niya ang nanindigan.